Yung bus lane po yan, para po sa mga ordinaryong tao yan na hindi naman makapagbibili ng kotse, meron lang po silang pamasahe para makauwi ka agad at makasamang kumain ang kanilang pamilya. Tandaan nyo po, lahat po ng ginagawa ng gobyerno, we have to learn the reason for the law. Meron pong kinakatigan talaga ang rules. At ang kinakatigan ng mga rules ay yung mga ordinary mamamayan, civil servants, mga empleyado na hindi po kayang makabili ng kotse. Hindi po niyan kinakatigan ang mga milyonaryo at mayayaman at mga politiko. Diba, representative siya ng Leyte. Imaginein mo yung mga tao na taga Metro Manila na araw-araw bumabiyahe. Ikaw, isang beses mo palang na-experience yan. Iyan na kagad yung reaction mo. Paano pa yung mga tao na araw-araw na-experience yan? Kaya nga, kung lahat ng mga public officials natin ma-feel exactly kung ano yung naramdaman niya. Magkakaroon ng urgency sa pag-solve ng traffic sa EDSA. Sinasabi mo na dahil wala namang gumagamit masyado ng bus lane, tanggalin na lang siya. So, same lang din yan na tanggalin na lang natin yung MRT kasi tren lang nakakadaan dyan. Diba? Kita mo yun? Hindi malalim yung justification na buksan na lang yung bus lanes na yun. Or kung naiinis kayo dahil natatraffic kayo, gumamit kayo ng bus para magamit nyo yung bus lane. Madali palang lutasin, ano? Sumakay ka ng bus? Oo. Ayaw mo ng traffic, meron kang dalawang option. Meron kang bus, meron kang MRT. Oo. Ikaw na lang po ang sumakay sa bus. Kung yung puso mo talaga is para sa tao, lalagay mo sarili mo sa kalagayan nila. Hindi ka magtitweet ng ganun lang. Ako, sa totoo Diba? lang, baka hindi ko lang naririnig, Opo. wala pa akong naririnig na mga pribadong tao na katulad natin na nag-complain dyan sa bus lane. Nagtitiis na lang po kami sapagkat at least kami alam namin kung ano po ang purpose niyan. Wag na po nating pakialaman yung mga para sa taong bayan na malaking ginhawa na po sa kanila yan. Sabi ni Sarah Kirkman, konting hirap, reklamo agad, nakakahiya naman sa mga taxpayer. Ayun! Matalim yun, matalim. I-analyze natin yung sinabi ni Sarah, no? Nakakahiya naman sa mga taxpayers. Sino bang gumagamit ng bus lane? Mga taxpayers. Tapos papatanggal mo. Parang ang ironic nga, no? Taxpayers ang nagbabayad, nagpapasweldo sa mga public servants. Pero yung taxpayers ang pagod sa commute, walang matinong nasasakyan. Tapos yung mga public officials natin, ang gagara ng sasakyan. It's very ironic. Ang taong bayan na nagsisweldo po sa inyo, nagsasakripisyo. Para mapasahod po kayo, titiis, tapos bus lane na yan, aangal kayo. Kaya Diba? sana makaisip pa siya ng yung mas adequate na solusyon. And gawin niyang formal yung solution. Hindi yung Reklamo. magre-reklamo siya sa Facebook. Ikaw yung may position sa atin eh. Ikaw yung may kayang gumawa niyan, di Hindi kayo ba? nagre-reklamo. Oo. Ikaw yung may platform para makagawa ng batas para masolusyonan yan traffic na yan. Alam niyo, yung bus lane talaga can be eradicated if we have a very good transport system. Public transport. You may disagree na yung bus lane, pero only if there is a good transport system. But since we do not have any good transport system as of now, then let us make use of that bus lane for the ordinary people. Pag-isipan niyo muna yung solution niyo. Yung solution kasi yung pampalaki lang ng traffic. Imagination mong iiral dito. Biglang inopen yung bus lane. Puntahan na lahat ng kotse doon. Pabalik lang tayo dito kung mawala yung bus lane. At least, kung may bus lane, may nakakauwing mabilis. May nakakapunta sa trabaho mabilis. At kung may nakakauwi at nakakapunta sa trabaho mabilis, it's a win. Gumagalaw po ang ekonomiya natin.